Abiyan, utod, sa yun ang aton topic ko, ang mga konsekwensya sa aton ginahimo. Madamo mga Kristiyanong paggusto lang sa paghimo sa mga bagay nga hindi mo para sa ila. Kaya kung manghayo lang sila patawad sa Diyos, mapatawad sila. Yes, mapatawad sila tungod sa Diyos, kaya ang Diyos may gumaw. This is the Bible. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive our sins. Kaya ang Diyos, wala nagakundinar sa aton. Kaya palangga ya kita. Pero, tod, tandaan mo, ang tagsang ginahimo naton, may pag-aanihon kita. May konsekwensya nga tawag. Natawag yung si David. Palangga sa Diyos. Mahamot sa Diyos. Mataas ang Diyos. Nalipay ang Diyos sa iya. Pero sa nagpakasala siya, siya tawag nga murder kay adultery, ipatawad siya sa Diyos. Pero kinani yagid ang iginimo. May konsekwensya gid. Nga after 2 years, ang trouble sa bugos ng pamilya niya kag sa ginarian niya nagabo. Ang pag-antos kay kasakit, paghibi kakasakit sa tingpusoon, nga nag-cause sa kaluyan kakamatayon sa iya pinananggang anak na si Absalom. Gani utod sa hindi ka pa born again, pagpangayo mo patawad ka na born again ikaw, ang ginhimo ta sang una sa hindi kita born again, napatawad sa Diyos kaya hindi ta na makaanis na kaya wala ka kabalo si kamaturan ngina sala kay arak kita sa gahom sang sala. Pero sa naborn again ka na, anak ka sa Diyos, nag-grow ka, nagtubo ka na, kaya balo ka sa kamaturan, kag naghimo ka sa mga bagay hindi ka pamuot sa Diyos, kaya hindi makapamuot sa tao, like kay David, mag-aani ikaw. Gani, antes ka magdesisyon sa mga bagay sa kabuhi mo bilang anak ng Diyos, isip-isipan ay. Like for example, gahimo ka sa kadiya mo. Born again ka, anak sa Diyos, kung kabalo ka gin kasala, ba't ginapadayon mo himo ina? Mag-aani ka sina. Napatawad ka. Pero konsekwensya, maabot gid. Kaya isang hindi na manabok sa kabuhi mo, decision ni once and for all. Kung tatina na ang mga bagay nga hindi ang sa kabuhi mo. Talikdi, pangay patawad, hibi ang Diyos. Hindi ka na makaani sa sinamang konsekwensya sa kabuhi mo. Kaya pinaka-worst, maging sakit ka na tao o sino man gisakit mo nga tagipuson, giguba mo nga puturo, giguba mo nga pagkatao, giguba mo nga pagkakasya, giguba mo nga kay ikaw Kristyano ka, mapatawad ka tuwad, pero konsekwensya mag-abot sa imo. Yan isang taong wala pa yun naman na po, maghalaw kita, bantayan tang bata, ang buhata, pangabuhita, hindi ito perfecto. Pero ang Diyos magatag kusog. Ngayon din nato mahimo ilang mga butang. Subod sa ginhimo ni David. Kay ginhimo sa madamong mga Kristiyano. Ganit, tandaan mo, anak ka sa Diyos. Hindi ka inosente sa sala. Kabalo ka na sa sala. Kung anong maayo kumalain. Kaya bantay ang imong desisyon. Kaya ang imong desisyon, muna magadala sa imo success, victory, sa kabuhi mo, o kung magadala sa trouble, pag-antos sa kabuhi mo. Jadi, magpili ka. Desisyon niyang maayo. Kagdag-a ang mga bagay na dapat dagod mo. Tandaan mo, anak ka sa Diyos, palangga ka ni Jesus. Amen. Amen.